Good day mga par, ayan, for today's video mga par ay gagawa na naman tayo ng malaking pyesa at ito yung pyesa na gusto ni Bossing at ginawa po namin to ng gabi, bali night session po namin to ginawa at sinimulan po namin to ng 7 p.m. kaya sobrang hindi ko sanay yung mga ganitong session kasi nakakantok pero talagang ginawa po natin yung best natin para magtattoo ng gabi at ito sinisimulan po natin yan ng stencil mga par, kung nakikita niyo naman ay dalawang bond paper po yung sinusukat po natin dyan dahil napakalaki pala ng paa ni Bossing, yung sa side legs ni Bossing at yan sinusukat po natin. At ito pala yung gagawin nating pyesa ngayon. Siyempre, sinisimulan po natin yan sa pag-shape, paglinis ng paglalagyan ng mga tattoo natin. Lagi po natin yan gawin kasi ito ang purpose po niyan. Pag nililinisan natin yung mga balahibo ng ating mga client bago natin idikit yung stencil. Ang purpose po nun is para hindi pumurol agad yung mga needle natin kasi yun po yung cause na sumasabit yung mga buhok sa needle natin kaya bumibilis yung purol. At isa pang purpose po niyan is para dumikit lalo yung mga stencil natin at para magawa natin na maayos yung mga details. Kasi ang gamit po natin yan na pandikit po sa mga nagtatanong po ay Epson M1120. Bali, mahirap po idikit to pag yung medyo mabuhok yung skin ng client po natin kaya lagi po natin linisin or shave, kailangan makinis yung balat ni Bossing or ni Madam natin pag dinidikitan natin ang mga ganitong mga digital printing natin para at least dumikit lahat ng details. At kung nakikita nyo naman po dyan, mga boss ay talagang kitang-kita yung mga details. Imagine nyo dyan mga boss pag may mga buhok yan at nagdikit po tayo ng ganyan, hindi po yan kakapit kasi may mga buhok na kumukontra dun sa stencil ay didikit po natin kaya lagi po natin isi-shave yan at kung nakikita nyo po dyan ay sinisimulan po natin gawin yung details. Yung sa bunganga ng oso na to ay fox pala. At ito mga par, bali ginamitan po natin yan ng mga needle na size 11M1, 15RM, 21RM, 3RL at 5RL at 9RS mga par. Bali, explain ko yan mga par kung saan ko ginamit yung mga needle na ginamit po natin dyan. Bali, ang ginamit po natin na 11M1 ay ginamit po natin yan sa mga sulok-sulok sa mga details like dun sa bunganga nitong ginagawa natin, sa mga mata, sa mata ng babae na design ni Bossing, sa bibig. Yan yung mga pinangsusungkit po natin sa 11M1. Bali, itong 15RM naman na ginagamit po natin, yun yung ginamit po natin sa panghibla mga par. At itong 3RL naman po is ito yung ginamit po natin na pang bloodline para makagawa po tayo ng marka para hindi po tayo maburahan. Yung tinatawag na bloodline po is para hindi po tayo maburahan at yun yung isang tulong natin para kung sakaling naburahan man tayo ay may mga guide po tayo. At ito, medyo patapos na pala tayo sa part na to. Hindi po natin na-video lahat mga par. Pero sobrang solid nito kasi 78 hours. Alas 2 na madaling araw po namin natapos to kasi sobrang laki pala ng paa ni Bossing at kailangan po natin yun i-fit sa kanyang paa. Kasi kung titipirin na natin yung design at hindi nakafit dun sa paa ni Bossing ay talagang bitin naman kahit papaano talagang hindi satisfied si Bossing kaya ang ginawa po nating diskarte dito ay sinukat namin yung paa ni Bossing at talagang sumobra pa sa isang bond paper at hindi ko akalain na ganong kalaki yung paa ni Bossing. 1.5 yung size, 1.5 bond paper yung size yung paa ni Bossing kaya talagang nangawit-ngawit po tayo dito kasi sa sobrang haba ba naman ng paa ni Bossing ay talagang inabot-abot ko yung doon sa may taas sa may bandang babae na ni Bossing. Talagang nahirapan po tayo sa part na to. At kung nakikita nyo naman dyan ay napahaba na naman pala tayo sa kwentuhan at ito yung final outcome ng ating ginawa mga par. Guys, sa mga gusto magpa-schedule dyan at magpatato na mga ganitong pyesa ay pwede nyo po akong message sa aking FB account lagi. Full-time hustle and maraming salamat. See you there on my next vlog.